dumako tayo. Naku po, eto mga bossing. No? Mukhang yung mga DDS vloggers to, questionable na sa kanila si Koopman. Questionable na ho sa kanila si Koopman, mga kababayan. Bakit to? Pakinggan nyo ho ito. Meron na silang tanong kay Koopman. Baka daw po, pinapaikot lang ang mga Duterte. Of Imelda Marcos. Sabi po ng Team MR, mga kababayan, nung pinakita po nila ito, syempre kami, bago kami mag-vlog, iniisa-isa po namin yung mga topic. Sabi po nila, Boss Mark, eto, tingnan mo, nagdududa na din itong mga vlogger na ito kay Koopman. Ako ho, mga bossing, nung nakita ko ho, yung estilo ni Koopman, sabi ko, bakit parang ganun? Ang lalayo ng tirada ni Koopman. Imbis na rumekta doon sa kanilang problema o sa problema ng dating Pangulong Duterte, ang ginagawa pa ho, ang lalayo, no? Kesyo daw, ipa-disqualify yung mga judge. Hindi naman ho Pilipinas yan eh. Hindi naman po, kumbaga parang, telenovela to. Pag may kasuhan, naku po, pwede dito yung collab friend, tawagan mo si ganito, no, iligtas ako dito. Mag-rally kayo dyan sa labas upang sa ganun, makita nila, madami kang supporter, tapos palabasin na si dating Pangulong Duterte. Hindi ho Pilipinas yan, mga bossing. Pero yung estilo ho ni Koopman, pang Pilipinas ho, pang patagal ang nakikita at napapansin ko ho, mga bossing. Hindi ho, yung mga estilo niya, hindi ho makakatulong sa dating Pangulo. Bakit ho? Sabi ko nga sa inyo, di ba? Walang drama dyan sa ICC. Rektahan, pakita nyo, ebidensya nyo, sasagutin naman ng depensa nila yan. Ganyan po sa ICC, mga bossing. Pakinggan nyo po medyo mukhang dismayado itong mga ito. May mga theories na it is also him causing the delays intentionally for PRRD. Nakita nyo, dapat nga sinasabi ko lagi sa inyo, dapat ang ginagawa nitong mga ito sa pangunguna ni Koopman, humihiling sila ng speedy trial. Mga judges, baka naman po pwedeng pagbigyan nyo kami na imbis na kada 6 na buwan, etong hearing, no? Baka pwede naman po gawin na lang nating every month na lang po. Kasi damatans na ho yung kliyente namin, no? Paano po 'yan? Kung ang maging resulta ninyo o ang sasabihin ninyo is acquitted ang aming pangulo o ang aming dating pangulo. Kaso 10 years na, di parang wala na siyang i-enjoy pa doon. At least ito, madaliin natin. Handa naman kami sa depensa. Di ba? Imbis na every 6 months, every month na lang po. Para kung acquit po ang inyong maging desisyon, at least pagkalabas, may enjoy ng aming kliyente. Pero hindi ho Iba yung mga tinatarget nitong si Koopman. So, sinasabotahin niya? I don't Narinig nyo? think, I wanted to ask you, anong take mo doon? Ako dapat mag-iisip ako ng 2 beses. Pero si VP Sara ang pumili sa kanya Baka naman si Vice Presidente, sige, hayaan mo dyan yung tatay ko. No? Kailangan umabot ng 2028 ang tatay ko dyan. Bakit? Para naman gamit na gamit ko sa pangangampanya. Inday Sara Duterte, ano ang iyong plataforma de gobyerno? Bring him home. Sa bawat sulok po, mga kababayan, na pinupuntahan ng Vice Presidente, ano po ang naririnig natin? Bring him home. Pajulit-julit lang na ganun, mga kababayan. Diba? Paulit-ulit lang na ganun, mga boss. Hindi pa rin ang huli lahat. Mag-iisip lang naman 2 beses. Hindi naman masamang mag-isip ng 2 beses. mag-isip ng 2 beses. Pero ako kasi, At hindi masamang magduda. Dahil sa sobrang impluensya at pinapagalaw na pera ng gobyernong ito, at sa
gumagalaw yung pera ng gobyerno doon sa mga proyekto. Ayan po, kanina. 'Di ba? Pagpabilis ng internet, pagpabilis ng mga site ng government ng gobyerno upang yung ating mga kababayan ay ma-access ng madali para po sa mga mag-aaral o sa pabahay. Biruin nyo, di ba? Kahapon ang vlog natin, 20 million mga bossing na pabahay yung inaward ng ating Pangulo. Diyan gumagastos ang gobyerno. Sobrang ginagawa nila, ultimo yung mali, ginagawa nilang tama. Eh, hindi malayong pasukin, ma-infiltrate ng administrasyon ang kampo ng mga Duterte. Ibig sabihin nyo po ba? Sandali lang. Ibig nyo bang sabihin na ang gobyerno o ang administrasyon ay kakuntsaba na si Kaufman? Malabo naman yun. Hindi nga nakikisali ang gobyerno di ba? Hindi. Hindi ko sila masisisi mga bossing. Yung mga estilo o yung mga kilos o yung mga desisyon ni Kaufman, mga kababayan, napakalayo po talaga no? Imbis na pabilisin parang pinapatagal pa Baka nag-e-enjoy doon sa 150 million per month, 'di ba, Shirokansaki? Patagalin ko kaya tong kaso na ito, no? At least may 150 million. Magkano ba equivalent sa pera nila? At least may 150 million ako every month. Ang 1 million, mga bossing, siguro sabihin na natin USD na lang. No, ang 1 million mga kababayan, at i-compute na lang natin yung USD sa 50 na lang para hindi mahirap. 1 million piso, $20,000 USD. Ano? 1 million yan. 150 million. Ang dami nun. Ang hirap yatang kwentahin, mga kababayan. Di ba? $2 million? Or $200,000. Ang $200,000 is ilan? 10 million lang. Ang dami. Di ba? Baka na-enjoy masyado ni Kaufman. Kaya, sige, kung ano-ano na lang at tirada ko dito. Ngayon, ang tirahin ko yung mga judge. Hindi na approve. Iba naman ngayon. Di ba? Tapos interim release naman tayo. Tapos mukhang nilaglag pa. Mukhang nilaglag ni Kaufman. Di ba may nakasulat pa daw doon, mga kababayan, na hindi na gagawa ulit ng krimen? Parang pag-amin yun Naku po. Kaya pala naiisip nila, mga bossing, na baka yung kampo daw ni Kaufman, ang gobyerno ay nako. Malamang magagalit yung mga DDSU dito sa kampo ni Kaufman, mga kababayan.